Lipat mo ulit. Lipat natin, baka naipit na naman eh. Yan. Eto na, Kuya Alex! Pasok! Welcome po mga classmates sa Rab Guitar Channel. Maraming salamat po sa Diyos at tayo ay nakapag-upload na naman. At maraming salamat po sa pag-click ng video ito. Naku, maraming salamat po. At ngayon nga po mga classmates ay babahagi ko po sa inyo kung paano pa po natin mapapalambot o mapapabilis po yung ating mga daliri sa paggigitara. Bago po tayo mag-start mga classmates, baka naman po pwede kayong mag-subscribe at paki-like na rin po. At paki-share na rin po yung ating video, lalo na po sa mga nag-aaral pa lang mag-gitara. Para po sa mga classmate po natin dyan na nakasubaybay na po ng ating mga pag-aaral, tayo po ay nasa part 5 na po ng ating series ng pag-aaral para po sa mga guitar beginner. Kung first time ka lang po sa aming channel classmate, sana po ay mapanood mo po muna yung part 1, part 2, part 3, part 4. At ngayon nga po ay nasa part 5 na po tayo. At ngayon pong part 5, ang goal po natin ay kung paano pa po natin mapapabilis o mapapalambot po yung ating mga daliri sa paggigitara. Kung naalala po ninyo yung ating last lesson, yung part 4, tinuro ko po ron kung paano po natin mapapabilis yung ating paglilipat ng mga chords sa gitara. Alam ko po yung iba po sa inyo medyo nahirapan pa po doon. Yung ituturo ko po ngayon ay makakatulong po ito para po lalo pang mapabilis po natin yung ating mga kamay sa paglilipat ng mga chords. Bukod pa po doon ay paghahanda na rin po ito para sa pag-aaral natin sa mga guitar scale para po hindi po tayo masyadong mahirapan. Bago po pala tayo mag-start mga classmate na mag-practice o tumugtog, ugaliin po natin muna na mag-warm up. Kahit po yung mga simpleng close open lang. Kaya po ito, imaginein po ninyo na may hawak kayong bola. Kahit mga 20 times. Para maunat-unat muna yung mga buto natin, mga ugat sa daliri. Magaling mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Tapos yung ganito. Ayan, pagpantayin lang ho natin yan. Ayan. Para maunat-unat lang po yung mga buto natin sa daliri, mga ugat. Sink it down like this. Okay. Yan. Kahit yung mga simpleng mga pag-unat-unat lang. Bola lang yan. Para lang po yung pagka nag-exercise tayo, di ba, may ginagawa tayong warm-up. Lalo na yung mga nag-gym. Alam po nila yan, may mga warm-up muna sila bago sila bumuwat ng mga mabibigat. So, parang ganun lang din po sa gitara. Meron din tayong mga warm-up na ginagawa. Ayan, kahit yung mga simpleng ano lang, unat-unat lang. Ayan. At mga 20 times. Meron pang ganyan pa nga daw. Oh. Ayan. This is particularly difficult to do if you haven't done it before. So if you need to... At yung idol natin na si Sir Pep Di Castro, ayan din po yung warm-up niya, ina-advise niya. Sink it down like this. Okay. Ayan. Only push until it starts feeling tight and not any further. Yung mga simpleng mga galaw-galaw lang para maunat-ulat lang yung ating mga ugat, mga buto. Ayan, kasi minsan naangalay din. Lalo na pagka matagal ka na naggigitara. Ayan. Kaya kailangan medyo iunat-unat natin yung ating mga buto. Guitarists tend to store a lot of tension in our shoulders. Hindi ko na po habaan mga classmate, bahala na po kayo basta ma-warm up po ninyo yung inyong mga kamay bago po tayo mag-start mag-practice o tumugtog. We shake our hands like this. We're gonna get the blood flowing to our fingers and just gently wake up the muscles. So okay na po yan mga classmate, siguro mga 5 minutes or 10. Yan. Okay. Na po tayo sa ating okay mga classmates, sana hawak na po ninyo yung mga gitara po ninyo para masabayan niyo po ako. Nag-start po tayo sa 5th fret.
ng ating gitara. 5th fret. So 1, 2, 3, 4, 5. Dito po tayo mag-start. So bakit po tayo dito mag-start? Kasi po dito yung medyo maganda yung mga pagitan ng mga fret. Hindi po masyadong mabibigla yung ating mga daliri kaagad. Hindi katulad po dito sa first fret. Masyado na agad na mabibinat o Ano? Pakiulit. masyado na agad na mababanat yung ating mga daliri. Dito tayo mag-start. So pagka mag-start pa lang tayo, pinaka-warm up natin dito sa 5th fret. Para lang po sa mga, di ba, yung mga nagbubuhat muna sila ng magagaan. Tapos pabigat na ng pabigat. So tayo rin po, mga nagigitara, ganun din po. Mag-start muna tayo sa medyo magaan lang muna. O sa mga madadali. Yung hindi po mahihirapan agad yung ating mga daliri. Ano po mga classmates, start tayo sa 5th fret. Okay. Ang picking po natin mga classmates ay down, up. Okay, down, up, down, up, down, up. Hanggang sa 6. Down, up. Okay. Ang hawak po natin ng pick, para lang po tayong mawak ng papel. Yan, ano lang po ninyo yung inyong daliri. Yan, parang ganyan. Isang pick. Ayan. Okay, kung parehas tayo ng pick, na kung ganito rin yung pick ninyong korte ng pick nyo. Pero normally po, ang common na pick naman po, ganito ang shape. Ganyan po, Okay. Sana nakikita na maayos. Now, holding a pig is not that much different from holding a piece of paper. So take your thumb and your index finger and pinch them together. That's where you put the pig. Yan, tapos ang pick po natin, down, tapos up. Down, up, down, up. Okay po So, 5th fret. Start tayo sa 6th string. Ang picking down. Okay. Down. Pag up ninyo, dapat nandun na yung daliri ninyo sa 6. Okay. Down. Up. Okay. Down, tapos up. Tapos down, tapos up. Okay mga classmates. Okay, sana nasusundan po ninyo mga classmates Alam ko na yan. Yun lang po pattern nun. Down, up, 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 down, up. Pagdating po rito, doon din ulit, down, down, up. Okay? Tapos down, up. Ulit. Down. Tapos tanggalin nyo. Up. Tanggal. Down. Tanggal. Up. Ulitin nyo lang po yan sa second string. Okay mga classmate, kailangan po talaga sa umpisa, didiinan po ninyo para tumunog. Kasi kung hindi po ninyo didiinan, ang tunog po iba. Ayan, ganyan. Normal, syempre naman. Kailangan maayos po yung inyong pagdiin. Ang technique po mga classmate, yung braso po ninyo, medyo laglag nyo ng konti. Hindi yung nakataas yung braso nyo ganyan. O kaya yung hawak ninyo ganyan. Medyo yung thumb natin katapat kay sa second finger ilalim. Ayan. Tapos baba yung braso. Para yung itong ating dalawa, yung third tsaka fourth, maabot po niya yung taas. Kasi kung medyo nakaganyan naman,
mahirapan. Talagang gaganon ho kayo. Ah, ganun pala yun. Okay po mga classmate ha. Tuloy tayo. Down, up. Okay, tapos pabalik. Down ulit. Down, up. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam Mga ah. classmate, kaya po ninyo yan. Practice lang po. Basta importante ma-memorize ninyo yung gagawin ninyo. And then, pa-practicein na lang po ninyo. Okay po. So, second po, sunod na pattern. Ganito naman. Down, basta ganun pa rin po ang picking at down, up, down, up. Down, up. Okay? Tapos, sunod tayo sa fifth string. So, susundan po ninyo ha. Alam ko na. Down, up. Tapos next string. Down, up. Yung picking, down, up. Down, up. Down, up. Okay? Oh. Tingnan nyo po ha. Tapos pabalik. Okay, isa pa. Pabalik. Okay, mga classmate. Kailangan tandaan po ninyo, kabisaduhin po ninyo yung pattern, yung pagkakasunod-sunod. Pag kabisado po ninyo yan, practice na lang po ang kailangan. Kailangan po talagang pagpraktisan po natin kung talagang gusto po nating matuto. Practice makes perfect. Okay po mga classmate ha. Sa third exercise tayo, tuloy tayo sa third. Ang third natin, di ba po kanina yung first pa ganyan. So gagawin natin, para may iba naman, ibababa natin tong ating second finger. Okay? Tapos yung third, nandun pa rin sa 6th string. Tapos yung fourth finger, nasa 5th string. Okay? Parang ganyan ang labas niyan. Imbis na diretso, ibababa natin yung second tsaka fourth finger natin. Okay? Tapos ang picking, ganun pa rin. Down, up, down, up. Okay? Isa pa. Okay. Pabalik. Stay pabalik. Down, up. Ito yung siguradong malilito po kayo rito, pero practice lang po, makukuha po ninyo yan. Kahit nga po ako medyo nalilito pa eh. Oh. Binubola mo lang ako eh. Okay. Balik. Yan. Makukuha nyo yan mga classmate. Practice lang. Balik. Kapit pa. Okay mga classmate. Yan po yung ating papraktisin. Para pagka nag-aral tayo ng mga scale, madali na po sa inyo. Okay? Yung mga scale, yung iba po, medyo madali lang naman eh. Katulad po nung A minor, pentatonic. Madali lang po. Mas mahirap pa nga po itong yung third exercise natin.
Pagkatapos niya mga classmate, pagka nagkalamay na ninyo dito banda sa 5th fret hanggang sa 8, try nyo naman po na pumunta na sa 1st fret. Ito na. Dito medyo bubuka na yung inyong mga daliri dito. Okay? Ayun yung first. Second natin. Yung third natin. Okay. Ayun po yung ating papracticein. Pagka na-practice po natin yan, medyo madali na, sigurado po mga classmate yung mga ibang scale, madali na rin po sa inyo yan. Okay po mga classmate? Yan mga classmate, alam ko, kayang-kaya po ninyo yan mga classmate. Ngayon pagka medyo nadadalian na po kayo ron, pwede na po kayo magdagdag. Halimbawa po, pag ganito, start kayo rito. Kapag na ako kayong paganyan. Yan, pwede nyo na akong gawin yan. Tapos pabalik. Okay mga classmate. Back. Lapang ulit. Balik. Hindi na kayo mag-invento kung anong mga exercises ang pwede ninyo magawa. Okay? Pwede naman na pagdating dito, di ba nagganito kayo? Tuloy na ako ninyo dito hanggang dito kung saan nyo maaabot. Yan. Tapos pabalik. Yan. Para lang yung mga madadali lang na mga matandaan po yung mga exercises na yun. Dahil sunod-sunod lang naman po yan. Pwede naman no ninyong ibay naman. Pagdating dito, baba naman. Yan. Okay mga classmate, ito pa isa. Sa puro sa 6 string naman. Pwede rin po ninyong gawin yan. O kaya ganito. Sunod. Pag na-practice na po natin yan mga classmate, nagalamay na po ninyo yan, malaking tulong na po yan para sa ating mga pag-aaral ng gitara. Okay mga classmate, hanggang dyan lang po muna yung ating exercises ngayon. Comment nyo lang po ako sa baba kung ano po ba yung mga, saan kayo banda nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo sa pagpapagalaw nitong iniliit? O yung ating itong dalawang finger, yung third tsaka fourth? Comment mo lang po ako para gawa po natin ng video kung ano po yung mga paraan na pwede natin magawa o mga exercises para po medyo gumana o mapagalaw po natin ng maayos yung ating dalawang daliri na nasa huli, yung third tsaka fourth. Sana po ay wag naman po ninyong kalimutan din na mag-like at i-share po yung ating video. Okay, click nyo na rin po yung notification bell para po sa mga iba pa pong mga video na i-upload natin ay ma-update po kayo. Bago po tayo tuluyang magtapos mga classmate, meron lang po tayo sa shoutout yung ating classmate na si Hope Amites. Yan, maraming salamat sa iyo idol sa pagsuporta sa ating channel. Sana ay lagi kang nakasubaybay sa ating mga video na ina-upload at paki-like mo na rin. At syempre wag niyo rin po sanang kalimutan mag-comment
At sa mga classmate po natin na gusto rin magpa-shoutout para po sa mga next video natin, mabasa ko po yung inyong mga pangalan. Paki-comment nyo lang po ako sa baba, babasahin ko po yan. At God willing po sa next video po natin ay magkita-kita po tayo ulit. At hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa matiyaga po ninyong panunood. God bless po sa ating lahat. Practice lang po tayo. Di ikaw, gano'n ka ba tagal nag-i-ensayo pala? I practice maximum of 7 hours a day. I practice maximum of 7 hours a day. I practice maximum of 7 hours a day. Ano? Ang tagal naman. Magsasayang pa ako. Practice every day. Practice every day. Practice makes perfect.